Marami na nga ang nakakapansin sa unti-unting paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Mula sa dating taguring sick man of Asia, maituturing na raw ngayon ang bansa bilang isang tiger economy. Ayon sa ekonomista at presidential advisor na si Dr. Bernardo Villegas, isa raw ang Pilipinas sa mga ekonomiyang magiging kaakit-akit sa mga mamumuhunan sa mga susunod na taon, kasama ng mga bansang Vietnam at Indonesia. Sa mga nakalipas na taon daw kasi nakita ang panatag na paglago ng ekonomiya ng bansa na naitala sa 6 to 7% bunsod ng tatlong salik. Una na rito ang malaking halaga ng remittance na ipinapasok ng mga overseas Filipino workers sa bansa. $28 billion worth of remittances from more than 10 million Filipino workers are coming in every year, increasing at 3 to 5% without fail every year. Just multiply that with 47 pesos to $1. That's the amount of money in the hands of millions of Filipinos who are going to buy all types of goods and services produced by Philippine business. Bukod sa padala ng mga OFW, malaking ambag din daw sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang Business Process Outsourcing o BPO sector. Sa kasalukuyang taon, nasa $22 billion daw ang kita ng naturang sektor na lumalago ng 18% taon-taon. Bukod dito, nagpapagalaw din sa ekonomiya ng bansa ang industriya ng turismo ayon kay Villegas. If you put all the earnings of these two sectors together, multiply them by 47, you have in the hands of 40 million Filipinos who belong to the middle class the ability to discover Coron, Panglao, Siquijor, Camiguin, name it, all these thousands of islands that are now being visited by Filipinos, and that's stimulating a lot of consumption and leading to the growth of 6 to 7%. Sa loob ng tigreng ekonomiya ng Pilipinas, maituturing naman daw na ulo o Eye of the Asian Tiger ang Central Luzon, ani Villegas. Kaakit-akit daw kasi ang services sector nito, lalo na't matatagpuan ang ilan sa magagandang universidad sa rehiyon. Inaasahan din ang paglago ng manufacturing sector nito oras na ilipat ng mga foreign investor ang kanilang mga pabrika mula sa China patungo sa Clark. Higit sa lahat, sagana raw sa agrikultura ang Central Luzon na kadalasan umanong kahinaan ng ibang bansang malakas ang ekonomiya. And so, which means you can have the most balanced economy in Luzon. And that is one reason why you can be the head of the tiger. Because of your endowments. You're strategically located, therefore services is an advantage here. You have already started competing with Manila in putting up world-class universities. Ayon kay Villegas, kritikal ang susunod na halalan para sa Pilipinas. Sa susunod na mamamahala raw kasi nakasalalay kung magpapatuloy ang paglakas ng ekonomiya ng bansa. The good news is 6 to 7% is guaranteed. But if we choose the right president, who will do what I said, will be decisive enough to implement all of those projects, our growth rate from 2016 to 2022 will be 8 to 10%. We will be the top of the world. Isa sa mga isinusulong ni Villegas ang pagdeklara sa Clark bilang international airport ng bansa. And the moment Clark becomes the transportation center of the Philippines, and this is the thing I also will expect from the next president. I expect the next president to make the simple decision that Clark is going to be the international airport of the Philippines. And I'm saying this not to please you. I say this anywhere I am in the Philippines. Naniniwala din si Villegas na nararapat ilipat sa lugar na malayo sa sentrong syudad ang international airport gaya sa ibang bansa. Sa ganitong paraan daw ay makakabuo ng panibagong metropolitan complex na hiwalay sa Metro Manila. Ikinatuwa naman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry o MAXI ang pahayag ni Villegas. Matagal na rin kasing isinusulong ng sektor ng pagnenegosyo sa rehiyon ang pagpapaluwag sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa kanayunan. Kailangan i-declare ng Pangulo ng Pilipinas na ang Clark ay isa sa premier airport ng Pilipinas. Sa PAMCHAM, matagal na nating ina-advocate yan, matagal na nating
sinasabi yan. Imagine yung investment na papasok dito sa atin because of that. Probably we don't even have to do that because in the future, it's really just going to happen because the demand is there. The only thing that government intervention or even guidance says is to sort of hasten that probability. Ako si Sara Maniago, nag-uulat para sa Balitang Central Luzon.